nang binasag ni Jillian Vicencio ang kanyang katahimikan matapos malink kay Daniel Padilla. Nag-umpisa ito matapos lumabas sa social media ang conversation ng dalawang magkaibigan na iginiit na may nangyari sa pagitan ni Jillian at Daniel, kung saan nagkaroon ng confrontation sina Daniel at Catherine na dahilan umano ng kanilang breakup. Lalo pang nanggalaiti ang mga netizens nang maglabas ng blind item through Facebook Live ang lalaking marites na si Zian Gasa. Tila pinatotohanan ang issue kina Jillian at Daniel, maging ang issue sa pagitan ni Andrea at Daniel. Bagamat hindi tinukoy ang tunay na pangalan ng mga taong sangkot sa blind item, ay ginamit naman niya ang mga initials ng mga taong involved at obvious naman kung sino ang mga ito. Ayon sa summary ng blind item ni Zian Gasa, pagod na si Kay sa pambababae ni D. Sa loob ng 11 years, sobrang dami raw naging babae. May mga messages at pictures pa nga raw na ipinakita. Ilang ulit na rin daw na nahuli at ilang beses na ring pinatawad at pinagbigyan ng chance. Matagal nang nagtitiis si Kay kay D, hindi lang makaalis dahil sa tight business-related stuff. Nagkita na raw sina A at D multiple times after ng RR breakup. Yun daw ang naging breaking point ni Kay para putulin ang ugnayan nila kahit ilang months na silang hiwalay ni D. Hobby daw ni A ang mang-target ng property ng iba. 6 daw na sikat na personalidad ang lumapit kay Zian para sabihin na si A ay ganun nga raw. Image loyal daw si D pero walang nagtatangkang pumalag kasi makapangyarihan ang pamilya. Lahat ng babaeng involved sa kanya mas piniling manahimik kasi mahirap manggain ang pamilya. Hindi sinulot ni A si D kasi sakalang dumapo si A kay D pagkatapos ng hiwalayan nila ni RR. Crush na crush ni A si D. Sa timeline na to, posibleng hiwalay na si K at D. Kaya itong D ay hindi na tumanggi at nagpakakuya kay A sa kondo. Si RR pinatulan ni A kahit sila pa ni PBBS. Idinaan naman ni Jillian Vicencio sa isang expose para depensahan ang sarili sa mga pagdadawit sa kanya sa controversial breakup ni Catherine at Daniel. Ayon dito, "Huwag niyo po ako idamay dito, hindi po totoo, bigyan naman po natin sila ng respeto." Marami naman ang tila pumanig na netizens sa pagsasalita ni Jillian Vicencio. Narito ang ilan sa mga reaksyon. "Ganito dapat, hindi totoo, so alam nyo na bakit di nagsasalita yung iba dyan. Kaya nakakapagsalita siya ng ganito kasi malinis naman talaga konsensya niya. Feeling ko wala naman tong kinalaman si Antemotox hais matutulog na sana ako may pahabol pa pala. Pakisampal po sa mga taong walang ginawa kundi mandamay at gumawa ng kwento." Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.